naging person of interest sa pagkawala ni Argene Cabangunay ang kanyang dating karelasyon na si Jeffrey Montales. Samahan mo kami, nasan siya? Nung narinig ko yung napupuntahan na daw nila, ako hindi na kami ni Mrs. sumama kasi yun lang ang iniisip ko. Baka sabi ko, hindi ko alam kung anong, okay lang kung buhay pa. Pero nasa isip ko na rin yun yung ganun. Kaya sabi ko, tol, ikaw na lang sumama ron. Kasi baka di ko makayanan kasi may naramdaman nga ako. Mismong si Jeffrey ang nagturo sa mga pulis kung saan matatagpuan ang katawan ng biktima sa isang masukol na lugar sa Magumbong, Caloocan City. Namiyayop ka bata ka! Tama na. Sige, kain na yan. Asan mga tanod? Diba? Hinukay na namin, katulong ang personnel ng Barangay 171. Agad kaming tumawag ng mga kasamahan sa crime laboratory para magproseso doon sa crime scene. Nang hukayin ng mga otoridad, dito na tumampad sa kanila ang naaagnas na katawan ng isang babae. Noong mga sandaling yun, nagtungo na sa lugar ang tiyuhin ni Argene na si Bruno. At nang silipin niya ang bangkay, kumpirmadong siya nga ang kanyang nawawalang pamangkin na si Argene. Walang hiya kang bata ka! Tama na! Hoy! Teka na! Hoy! Tama na! Hoy! Tama na! Hoy! Pulis na! Hoy! Hindi ka pulis na! Hoy! Hindi ka pulis na! Tama na yung... Mami! Ha? Wala ka pulis na! Una, pamilya namin yan eh. Bata pa eh, 21. Kaya masakit para sa amin na ganyan nangyari, babae. Habang nasa kanilang bahay sa Quezon City, sina Albert at Melissa, isang tawag ang kanilang natanggap. Tumawag si Utol, sabi niya, kumpirmado na daw, si Jean na daw yung nandun na hinuhukay na nila doon sa Magumbong. Sa isang iglap, nawala ang kanilang anak. Sa investigasyon ng Caloocan City Police, posibleng gumamit si Jeffrey ng social media account ng isang kaibigang guro para makausap si Argene at makumbinsi ang dalaga na makipagkita sa kanya matapos ang kanilang paghihiwalay. Nakasaad sa chat ng guro na tutulungan niyang makapagkolehiyo si Argene. Ang nakikita po namin ay hindi naman po involved tong teacher na o tong may-ari ng account na ginamit ng suspect. Pagkus ito lang ay nakigamit ng cellphone. Kasi nung mga araw na yun ay itong biktima ay nakablock yung Facebook account ni suspect sa kanya. Ayon kay Albert, posibleng dahil sa pangakong tulong kaya nakipagkita si Argene sa inakala niyang guro noong ika-11 ng Hunyo. Kayong kausap ko, no? Anong pinagsasabi mo? Eh, pinapasundo ka lang naman ni Tito Manny. Siguraduhin mo, ha? Pero lingid sa kanyang kaalaman,
si Jeffrey ang kanyang madadatnan sa lugar. Ano? Anong may iba? Break na tayo, di ba? Anong pake mo? Break? Ikaw lang naman nakipag-break eh. Hindi ako eh. Kaya tara na! O saan ka pupunta? Uuwi na ako. Bakit? Totoo? Totoo yung hinala ko na nagpapaligo ka na sa iba? Ano? Ewan ko sa'yo. Bahala ka na dyan. Sa investigasyon ng Caloocan City Police, dumaan sina Arjin at Jeffrey sa masukal na bahagi ng Barangay 171 patungo sa bahay ni Teacher Michael. Pero bago makarating sa bahay ng nasabing group, Nagsisinungaling ka. Ano ba? Umamin ka na! Aminin mo na! Nagpapaligo ka sa iba! Ano? Tama na nga! Sinungaling! Sinungaling ka! Ano ba? Ano pa problema mo, ha? Tinulak niya rito at natumba yung babae rito. Umamin ka na kasi, Arjin! Ano? Nagpapaligo ka sa iba! Nababaliw ka na ba? Ha? Umamin ka na! Ay, naku! Baliw ka ba? Ha? Sinungaling ka! Aray! Arjin, sinungaling ka! Sinungaling ka! Ayaw! Ha? Nagsisinungaling ka! Hindi ako makahinga! Sinungaling ka! Arjin, sinungaling ka! Sinungaling ka, Arjin! Nagsisinungaling ka! Maluloko ka! Ha? Ha? Sinungaling ka! Doon niya sinakal yung babae gamit ng dalawang kamay niya hanggang sa nalagutan na ng hininga. Arjin! 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 ayon pa sa Caloocan City Police, 3 araw pa raw ang pinalipas ni Jeffrey bago ilibing ang biktima. Tapos nung namatay, dito niya itinabi yung babae sa ilalim nito. Yung ulo nandito daw. Sa yung paa nandito. Sa kanya ngayon tinakpan ng mga damit na kanilang naukay. Tapos dito na rin natulog yung yung lalaki. Arjen, sorry. Gawa ko lang naman kasi sa ito dahil mahal na mahal kita, Arjen. Nakapanayam ng GMA Integrated News ang suspect na si Jeffrey Montales. Inamin niya sa harap ng kamera ang nagawang krimen. Aminado po ako na nagawa ko yun. Ako po talaga yung ano. Dala po kasi ng selos po. Tsaka kinokonfronta ko po siya kasi may kachat po siya na lalaki. Ayon kay Jeffrey, hindi niya sinadya na mapatay ang dalaga. Yung pagkasakal ko po sa kanya, ano lang po, alalay. Kasi tinatanong ko po siya kung ano po talaga yung totoo. Yung po nahihirapan siyang huminga. May ukay na po talaga na Bali din nagsakan ko na lang po yung ukay. Pasensya ka na, Arjen, Ayaw ko tayo iwan, pero kailangan Nagsisisi rin daw siya sa nagawang krimen. Nagsisisi po. Natulog pa nga po ako dun Ano ko po, kung ano po yung gagawin ko sa kanya. Pero anumang pagsisisi, hindi na nito may babalik ang buhay ni Arjin. Panagutan niya yung ginawa niyang krimen. Kasong murder ang kakaharapin ng suspect na si Jeffrey Montales.
Noong 16 ng Hunyo, tuluyan nang inihatid sa huling hantungan si Argene. Mahirap tanggapin para sa mga naiwang pamilya ang sinapit ng pinakamamahal nilang anak. Umaasa silang gugulong ang hustisya para sa kanya. Wala rin naman mangyayari kung magmumukmuk, kung anong iisipin. Ang hiling lang naman namin yung hustisya na lang kasi nangyari na eh. Kami masakit man sa amin, pilit na lang tanggapin. Sa ngalan ni Mike Enriquez, ako si John Consulta at ito ang Investigador.